Noong 1981, sa ilalim ng pamamahala ng isang ambisyosong liderato, sinimulan ang konstruksyon ng Manila Film Center. Ito ay isang proyektong ipinagmamalaki ng bansa, isang simbolo ng kasiningan at kultura ng Pilipinas na ipinakikita sa mundo. Subalit ang ambisyong ito ay nagbunsod ng isang trahedya na hanggang ngayon ay kinatatakutan. Ang Manila Film Center ay itinayo para sa Manila International Film Festival na nakatakdang maganap sa darating na taon. Dahil sa higpit ng schedule, pinabilis ang pagtatayo ng gusali, kaya't halos araw at gabi ang pagtatrabaho ng mga manggagawa. Sa gitna ng pagmamadali, isang gabi ng Nobyembre, bumigay ang isang malaking bahagi ng scaffolding sa pangunahing bulwagan. Higit sa 50 manggagawa ang naipit sa basang semento, habang patuloy ang pagdaloy ng semento mula sa itaas, unti-unting lumalalim at tumitigas sa paligid ng mga nakulong. Ayon sa mga saksi, sinubukan nilang iligtas ang mga natabunan, ngunit dahil sa takot na mabinbin ang proyekto, ipinag-utos di umano na ipagpatuloy ang pagbuhos ng semento. Ilan sa mga katawan ng mga nasawi ay naiwan sa loob ng semento, hindi na nahukay, kaya't ang buong gusali ay tila naging isang malagim na puntod. Mula nang maganap ang trahedya, kumalat ang mga kwentong kababalaghan sa paligid ng Manila Film Center. Ang mga sumubok magtrabaho doon ay nagsasabing, lalo na sa kalaliman ng gabi, maririnig ang mga paghingi ng saklolo ng mga kaluluwang di matahimik. Ang mga sigaw ng takot, iyak ng mga nawala ng pag-asa, at mga nag-aalimpuyong boses ay sinasabing nagmumula sa sahig ng bulwagan. Tila nanggagaling sa ilalim ng lupa kung saan ang mga naiwang katawan ay nakabaon sa semento. Isang tagapaglinis na nagtrabaho sa film center ang nagkwento na habang siya ay naglilinis, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya mula sa madilim na sulok ng bulwagan. Nang kanyang lingunin, nakita niya ang isang anino, hindi malinaw ngunit nakatitig at walang galaw. Tila isang kaluluwang nagmamasid, nakatanaw sa kawalan. Ang babae ay umalis ng mabilis at hindi na kailanman nagbalik sa gusali. Sa mga karanasan ng iba, naririnig din ang mga tunog ng pagtatrabaho, tila mga martilyo at yapak ng mga paa na animoy nagtatrabaho pa rin sa konstruksyon. Ang mga boses na ito, kasama ang biglaang lamig sa paligid, ay nagpaparamdam ng isang mabigat na presensya. Ang mga trabahador at bisita sa gusali ay nagkakaroon ng matinding takot at panginginig, na para bang may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa bawat sulok. May kwento rin ng mga paranormal investigator na nagtangkang pumasok sa gusali upang siyasatin ang mga kababalaghan. Ang iba sa kanila ay nagkaroon ng matinding pagkahilo at sakit ng ulo habang nasa loob ng gusali, at ang ilan ay nagkasakit matapos ang kanilang pagbisita. Ayon sa kanilang paniniwala, ang Manila Film Center ay isang energy vortex o pugad ng masalimuot na enerhiya, at ang mga kaluluwa ng mga nasawi ay naglalagi roon sapagkat hindi sila nailibing ng maayos at wala silang kapayapaan. Sinasabi rin ng iba na ang gusali ay tila sumpa, hindi lamang para sa mga nasawi kundi pati na rin sa mga nagtangkang mag-renovate o gumamit nito para sa ibang layunin. Lahat ng pagtatangkang ito ay nabigo at ang ilan pa nga ay nagtapos sa mga aksidente at pagkamatay. Hanggang ngayon, ang Manila Film Center ay patuloy na kinatatakutan at iniiwasan, lalo na sa gabi. Sinasabing ang gusali ay hindi lamang simbolo ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas, kundi pati na rin ng mga sakripisyong hindi matubos, ng mga pangarap na nauwi sa trahedya, at ng mga kaluluwang tila nakastak sa isang mundong di nila ginusto. Sa bawat pagdaraan ng araw at gabi, ang Manila Film Center ay nananatiling isang mausoleum para sa mga kaluluwang hindi na makakaalis, isang patunay sa kasaysayan ng isang bansa at ang kanyang madilim na nakaraan.